So ito po yung mga products natin sa Dynase Global. So sabi ko nga from the start po, ito po yung kauna-unahan nating product which is yung Rosenta. Ayan, sa pinakagitna. So that is our flagship product here in Dynamic Ace Global. So from the time po na-launch ito, up until now, ito po yung best seller natin dito sa Dynase. Sa Dynase Global ngayon. Nakakatuwa kasi dito nga po we deal with confidence. So every Tuesday, I am really, really confident na i-share sa inyo kung gaano po kagaling, ka-effective yung mga product natin. Of course, mas malalaman yung effective siya kapag natapos nyong malaman para saan po ba yung mga products natin. And kayo po mismo itatry nyo kasi ang dali ko lang naman sabihin na effective. Ang dali lang naman sabihin na napakaganda. Kahit sino naman magsabi, ang ganda ng product namin, ano? So, para po sa inyo, para mapatunayan nyo yung lahat ng sinasabi ko, itry nyo po ang lahat ng products natin dito sa Dynase Global kasi ang mga product po nito, back up by science. Yung mga researchers po, yung mga nag-formulate ng atin pong mga products, carefully selected po yung bawat ingredients na pinagsama-sama, no? And ito po ay kumicater sa global issues. Sabi ko nga po, nakakatuwa kasi tama lang na yung company po natin ay na-awardan for being innovative kasi hindi po tayo tumitigil sa isang product lang. Tinitingnan po ng company ano po ba yung global issues. Kasi nga po ito yung international company so hindi sila pwedeng tumingin sa problema lang ng Malaysia kasi andun yung ating main office. Hindi sila pwedeng tumingin sa problema lang ng Pilipinas pagdating sa health. So globally, ano po yung kailangan? Ano yung issues, health issues ng mga tao sa buong mundo? Ano yung top 1? Ano yung top 2, top 3, top 10 leading causes of death? Ano na pwede pong ma-address? Gamit po yung ating mga products. So, ayan, i-share ko sa inyo paano po nakakatulong yung mga products natin to address those issues po pagdating po sa kalusugan. Yan. So, ito po ang ating flagship product which is yung Rosenta. Yan, napakaganda po ng packaging natin. So kung mapapansin nyo, dyan po sa resenta natin, halal, ay, wait, nangyari. Ayan. Halal po yan, may SGS, so tatlong check. Bestie, so almost po yung ating mga products na yan, na may mga nakaganyan na mga icon. No? So ang ating pong products ay safe. Ini-ensure po na safe po ito for human consumption. So hindi po ito basta-basta. Hindi po bara-bara yung produkto natin na ginawa lang kung saan-saang facility. Kasi nga po, we have our own manufacturing facility. And lahat po ng yan, kailangan ay malinis, kailangan po high quality, no? Yung mga pagmamanufacture po sa ating product. And premium ingredients po lahat ang ginagamit. So ano po ba yung benefits ng ating Rosenta? Pang-boost ng metabolism, enhances cardiovascular health, strengthens immune system, improves cognitive vitality, reduces obesity risk, and improves sleep quality. Okay. Yan, wait. So, ano po yung mga ingredients ng ating pong Rosenta? Bakit po nakakatulong ito sa ating cognitive function? Paano po ito nakakatulong sa ating cardiovascular health? Kung titingnan nyo, immune system, cardiovascular health, cognitive vitality, so from head to toe, no? Lahat po ng yan natutulungan po ng Rosenta. Metabolism, yan ang number one. No? So, lahat ng ito ay benefits na nakukuha natin sa Rosenta. So, ano ba yung ingredients niya? Number one, key ingredient po ng Rosenta is the Bulgarian rose placenta. So, dito po sa Bulgarian rose placenta, ang kinukuha natin dyan is the stem cell. Okay, kayo po ba ay familiar na sa stem cell therapy? Narinig niyo na po ba ang term na stem cell? Okay? Nababanggit ko na po ito before, no? Marami po din sa inyo nasa medical field, marami din sa inyo, mga co-nurses ko, nakakaunawa dito sa mga ilang bagay na akin pong i-share. So, pero sinasabi ko po sa inyo, kahit po ako nag-aral ng nursing, even nga po some may co-nurses or some doctors po, hindi po sila familiar. Meron ding hindi familiar sa stem cell. Pero, okay, lahat po na i-share ko sa inyo ngayon, sabi ko nga po, back up by science. Ito pong mga
ipine-present ko, hindi ko po ito inilagay lang sa slide. Hindi po ito ginawa ng iba, okay? Inilagay lang sa mga slides na pine-present ko. Lahat po ng ito, pwede po kayong mag-dig ng inyong own research para mapatunayan nyo, no? So, ano po ba yung tinatawag na stem cell? Okay? Ang atin pong first ingredient ay stem cell from Bulgarian rose placenta. So, alamin natin, ano ba yung tinatawag na stem cell? So, ang stem cell po, that is the master cells of our body. So, kahit po kayo mag-Google, ano, yung mga cells po natin inside the body, you have your brain cells or your neurons. You have your cardiac cells, yan yung mga cells sa puso. You have your osteocytes, your bone cells. So, iba-iba, ano, napakarami. We have about 200 plus different cell types. Okay, cell types po ang sinasabi ko, yung mga klase ng cells about 200 plus. And those types of cells na iba-iba, kapag pinagsama-sama mo siya sa loob ng katawan mo, makakabuo ka ng trillions of cells total. Ngayon, kabuo ang dami. So, trillions of cells. At lahat po ng trillions of cells mo na yan, ang kanilang master, ang kanilang nanay ay ang stem cell na tinatawag. So, lahat ng anak, of course, ang tawag naman sa kanila, daughter cells. Okay? So, meron po tayong master cells of the body. Yan nga yung ating stem cell. At sabi din po dyan, ang stem cells po are the only cells in the body na may natural ability to make more cells like themselves. So, ayan. Tingnan niyo po dito sa ah, diagram dito sa kaliwa. Okay? Ang picture po na to ay adult stem cells. Okay? So ano daw po yung kanyang ability to make more cells like themselves or mag-self-renew, mag-self-replicate. Ibig sabihin, kaya niyang gumawa ng another cell na katulad niya. Okay? More cells like themselves or self-renew. And another ability ay they can become other cells that do different things. No po? Ibig sabihin po nito, a single cell that can differentiate. Kaya niyang maging any of your different cell types. Or, di ba, ang mga cells natin, ang tawag po sa mga cells natin yan ay may highly specialized function. Yung mga cells po natin, may kanya-kanya po yung trabaho. Ang trabaho ng brain cells mo ay hindi trabaho ng cells mo sa puso. Hindi trabaho ng cells mo sa buto. No, may kanya-kanya po silang special na trabaho, special na gawain, special na calling, kumbaga. And your adult stem cells can become any of those. Okay, yan po ang malinaw na sinasabi ng stem cell, na ang tungkol sa stem cell. One more thing, ang stem cells po ay found in almost all tissues of the body. Okay? Pinakamarami or very rich po ang stem cells sa inyong bone marrow. 'Di ba po, kapag kayo nagdo-donate ng dugo, kung aalamin nyo, 'di ba, bakit possible sa isang human, although may mga requirements, dapat wala kang sakit, wala kang ganito, dapat hindi mataas ang BP mo, dapat above 50 kilos ka, although may mga requirements na ganyan, pero why is it possible na pwede kang mag-donate ng dugo kapag ka na-meet mo yung mga requirements, ano? Kasi yung dugo natin, yung red blood cells mo, yung plasma, yan, lahat ng yan, okay? Yan po ay na-generate uli. Kaya sabi ko nga po sa inyo, mayaman po ang stem cells, mayaman ang bone marrow sa stem cells. At dyan po nangyayari ang pagre-replicate ng mga blood cells. So, ibig sabihin, kaya mo talaga, pwede kang mag-donate at the same time, yung dinonate mo, akala mo ikaw ay nawalan, no? So, although totoong nawalan ka, pero kayang maggawa ulit ng ating body ng panibagong blood cells, no? Dahil po yan sa presence ng napakaraming stem cell in your bone marrow. Okay, found in almost all tissues. And sabi po dyan, ang stem cells po ay needed for the maintenance of tissue as well as for repair po after injury. So ano ito? Okay? Kapag ikaw ay nasugatan, kapag ikaw ay na-injured, 'di ba? Ah, may pagdudugo, may pain, may swelling, may inflammation. So, andyan po ang stem cell para mag-repair. Trabaho niya 'yan. No, 'di ba kapag ikaw ay nasugatan,
nagkaroon ng burns or sugat o ano pa man yan. After a while, yan po ay naghihilom, nagre-repair dahil po yan sa presence ng stem cell. And that's why it is considered as the repair mechanism of the human body. Yan po ang trabaho ng stem cell. Repair mechanism or the repair system of our body. Yan. So, ang pinakamalinaw nito, di ba? Kapag po nung tayo ay baby pa or nasa sinapupunan ng ating ina, imagine the single sperm cell and the single um tawag dito, egg cell ng nanay na nag-unite, no? Imagine sperm cell, egg cell na nag-unite. Pero from there po, nabuo ang isang organism, ang isang bata na mayroong kumpletong organs. So, yun po ay dahil sa stem cell. So, I hope malinaw kung gaano kaimportante po ang stem cells at ang kanyang role inside our body. But then, tapos na tayo sa embryonic stem cell, yung stem cell na nasa embryo. Kasi existing na po ang lahat ng ating organs sa ating body. Andito na, nandyan po ang brain nyo, nandyan ang inyong puso, nandyan ang liver nyo, ang inyong kidney. Okay, nandyan ang pancreas nyo, nandyan na, existing na lahat siya, nandyan ang lungs nyo. So, hindi na kailangan ng embryonic stem cell para gumawa ng bagong organs. Ang meron po tayo ngayon is our adult stem cells na, again, nagsiself-renew, kaya niyang magparami ng kanyang sarili, and secondly, kaya niyang mag-differentiate, kaya niyang maging kung ano mang cells ang kailangan mo inside your body. Okay, so maganda ba ang stem cells? Maganda pa ang role ng stem cells inside our body. Okay? Alalahanin po natin. Araw-araw po, millions po ng ating cells ang nadadamage. Araw-araw yan, million. Hindi lang natin ramdam. Kasi nga, gasino na ang milyon kung mayroon kang trillions of cells. However, ano, kapag po continuously nadadamage po ang ating cells, okay? Tapos, ang nangyayari pa sa'yo, umeedad ka na. Okay? Dumaan. Lahat po tayo kasi doon papunta. Wala pong sa pabata. Lahat po ay sa paedad. Okay? Habang dumadaan ng taon, tayo po ay umeedad. Tapos, nangyayari pa yung abuse natin sa ating sarili. Ibig sabihin nito, nada-damage po ang ating cells. So, sabi po dito, ayan sa last bullet, the quantity of stem cells produced in humans declines with age. Therefore, okay, napaka-importante ng role ng stem cell inside our body. Taga-repair natin yan. Doktor natin yan inside our body. Kaya nga lang, umeedad po tayo. So, yung kakayahan ng doktor, yung kakayahan ng stem cell sa ating pong body, nagganon din, nagde-decline din siya. Okay? Nahihirapan din siya kasi umuunti po ang kanyang number. Yung quantity ng stem cells na napoproduce ay bumababa ng bumababa hanggang ikaw ay umeedad. Sabi dyan, reaching only 40% at age 40. Okay, tanongin niyo po ang inyong mga sarili. Anong edad ko na? Okay, nasaan na kaya ang porsyento ng stem cells ko in my body? So kung ikaw ay 40 years old, nasa 40% na lang daw. How much more kung 50 years old ka na? Kung 60, kung 70, kamusta naman ang stem cells mo inside your body? Eh sabi dyan, continues to decline steadily. So hindi po siya sa padami. Sa pababa ng pababa ang kanyang number, ang kanyang porsyento. So, dito pa lang, magigets mo na, no? Na habang ikaw ay umeedad, yung kakayahan ng doktor na yan, yung kakayahan ng stem cells mo na maging repair system ay, ano po, bumababa yung kanyang ability to repair. Ibig sabihin nito, kapag ikaw ay umaabuso sa iyong katawan, ikaw ay nagkakasakit, mas hirap ang katawan mo na maka-recover. Okay, nagigets niyo po ba ito? No, ito po kasi yung napaka-importanting role niya. Taga-repair siya. Ngayon, sabi ko nga meron naman tayong meron tayong mga nararamdaman. Okay, eto na, na-abuse na yung ating sarili. Lumabas na ang mga symptoms. Lumabas na ang mga, noon hindi mo naman nararanasan, pero ngayon habang umeedad ka,
lumabo na yung mata mo, humina na yung pandinig mo, na-diagnose ka ng hypertension, na-diagnose ka ng diabetes, na-diagnose ka ng cancer, habang umeedad ka, dito kasi naglalabasan po ang mga sakit. No, kasi hirap na nga yung katawan mong mag-repair. So yung mga chronic inflammation, ayan na, naglabasan na. Ngayon, dumating na sa punto na hindi mo na makayanan kasi ang lagi pong sintomas na ikaw ay may sakit kapag may nararamdaman ka ng pain or yung mga nakakapakapa mo ng pamamaga, andyan namamaga-maga, okay, may nararamdaman ka ng sakit. So ito po, dito po this time, lumalapit na tayo sa doktor natin, sa ating pong mga kilalang physician, no? Okay naman kasi may ibinibigay na gamot. Ano po? Yung mga gamot butika or yung western medicine, yun nga lang, may kanya-kanyang indication yan. So, paano na lang paglabas ng lab results mo? Naku, ang taas ng kolesterol, ang taas ng creatinine, ang taas ng sugar. Okay? Ano gagawin sa'yo ng doktor? Resetahan ka ng iba't ibang gamot based sa mga symptoms, sa mga nakita sa yung lab results. Okay? Yun po yung nakakalungkot doon. Kung ilan ang sakit mo, yun din ang dami ng gamot mo. Minsan mas madami pa. Tapos, kapag ikaw ay may inflammation, tinitreat mo yan. Ano pa yung idadagdag sa'yo? Vitamins para sa atay. Vitamins para sa kidney. Okay? Kasi pwedeng yung mga iniinom nyo ay toxic lason sa inyong mga atay at kidney. Okay? Kaya nga po, di ba, kapag matagal ka nang nagagamot, lalo na ng mga pain reliever, ano po, pagdating ng panahon, ano yung organ na nadadamage sa'yo? It's your kidney. Okay? It's your liver. Kasi mga tagasala yan. Tapos ano, you will end up doing dialysis. So, yun po yung nakakalungkot na nangyayari po sa atin kapag tayo po ay nagkakasakit. Okay? Meron naman din tayong food supplements. Meron naman tayong vitamins. Yun nga lang, hindi po ito nakakatulong talaga para ikaw ay makarecover kasi supplement nga lang siya. So when we say supplements, ano yan? Kapag ikaw ay may needed vitamins, may needed minerals na hindi mo nakukuha from the food you eat, then you take supplements. You take vitamins. Ano po? But hindi po ito nakaka-address ng ating pong sakit at karamdaman. So, dito po pumapasok yung beauty ng sinasabi kong stem cell. Kaya ako siya i-discuss po sa inyo. Kaya ako kayo ini-inform. Kaya ako kayo ini-educate kung ano ba yung stem cells. Kasi kapag ginawa po natin ng stem cell therapy, di ba, sabi ko nga, ang ating stem cells ay bumababa na bumababa in number habang tayo po'y umeedad. So ano yung pwede natin gawin? Paano natin i-address ang pagbaba ng quantity ng stem cells? So ito na po ang ating gagawin. When you take Rosenta, okay, balik tayo. Kapag nag-take po kayo ng Rosenta, yung stem cells from Bulgarian rose placenta, okay? Habang tinitake nyo po yung stem cell na to, ito po ang magi-stimulate sa inyong own body stem cells. Malinaw po ba? So, sa Rosenta, kasi po tayo ay plant-based stem cell formulation. Pwede po kayong gumamit ng human stem cell. Pwede rin po ang animal stem cell. At lalong pwede kung gagamitan nyo po ng plant-based stem cell. So, our Rosenta is a plant-based stem cell formulation. So, again, once you take Rosenta, mayroon po tayong stem cell from Bulgarian rose. Ito po ang mag-i-stimulate sa atin pong sariling stem cells. So, ano yung gagawin niya? Kapag na-stimulate niya ang sarili mong stem cells, ayan, yung natitira mo pang stem cells in your body. Kasi habang buhay ka, meron naman. Ano, bumababa nga lang siya in number. So, kapag nagising mo yan, okay, na-stimulate mo yan, ano ang mangyayari sa stem cells mo? Ganon ulit. Okay? Magre-replicate ulit siya. Ibig sabihin yan, mapapadami niya ulit ang kanyang quantity. Ano pa? Magdi-differentiate ulit siya kung ano ang cells na kailangan mo. So, when you have damaged organs, let's say damage ang kidney mo, kaya ka na-advisean na magpa-dialysis. So, possible ba na when you do stem cell therapy, okay, pinadami mo ang stem cells mo at, okay, yung stem cell na yan ay kaya niyang maging kidney cells. Possible ba na mag-stop ang iyong dialysis? Yes po. Kapag ikaw ay diabetic, may problem ka sa pancreas,
Okay? Tapos ginawa mo ang stem cell therapy. Okay, ayan, ginising mo ang sarili mong stem cells at naging pancreatic cells ang iyong stem cell. Possible ba na mag-okay ang pancreas mo? Yes. At pag okay ang pancreas mo, makakapaglabas ito ng tamang dami ng insulin at mare-regulate po ang inyong blood sugar. So, bye-bye diabetes, bye-bye dialysis, bye-bye cancer. Okay? Bye-bye neurodegenerative disorders. Bye-bye pulmonary disorders. Bye-bye cardiac disorders. So, bye-bye. Ano po kapag ikaw ay nag-stem cell therapy? So, dito po sa stem cells, ang ginagawa po natin, tina-target po natin yung root cause. Okay? Ang Western medicine, nakatarget lang sa symptoms. Pang-alleviate ng symptoms, pang-manage ng symptoms. Yun ang ginagawa ng Western medicine. Hindi niya na pupunteriya ano ba ang dahilan? Ba't ka nagkalagnat? Ano ba ang dahilan? Bakit ka may inflammation? Kasi 'di ba, yun ng mga gamot na yan, pang-treat ng symptoms. Pero kailangan po maintindihan natin kasi 'di ba ang isang puno, kahit tabasin mo ng tabasin ang sanga, tanggalan mo rin ang mga dahon, hindi yan mamamatay. Pero putulin mo tawag dyan, tabasin mo or putulin mo, tanggalin mo ang ugat. Okay? Mamamatay po yung puno. Ganon din po yung mga sakit natin at karamdaman sa katawan. Kapag tinarget po natin yung root cause, okay? Mamamatay po yung sakit. Mabubuhay ang tao. Buhay ang pasyente kapag ganyan kasi patay yung sakit. No? So, ganun po ang trabaho ng stem cells. Ang atin pong resenta ay design. Okay? Sa cellular level. Ganun siya kagtindi. Ginamitan ng nanotechnology. So, ito yung ginagawa po natin. Okay? Hindi lang tayo kumbaga, hindi lang siya basta cellular, stem cell. Okay? Stem cells po. So, ito yung kailangan natin para ma-address po natin. Ma-target po natin yung pinanggagalingan ng sakit. And nakalagay nga dyan, again, found in almost all tissues of the body. So, possible po na yung iba't ibang sakit at karamdaman natin, when we do stem cell therapy, very possible and very high likely po na ma-address po yung mga issues natin sa loob ng ating katawan. Kasi, once again, your stem cells ay magiging repair system mo. Magiging repair mechanism mo ulit siya. Maaasahan mo na ulit siya sa kanyang trabaho para po yung ating pong cells ay ma-maintain na healthy and well-functioning. So, yan po ang mayroon tayo sa ating Rosenta. So, I hope malinaw sa inyo how stem cells work. So, yan po ang gagawin natin. Mag-take kayo ng Rosenta na mayroong Bulgarian rose stem cell. And I always mention this, napakarami pong stem cell sa market. Marami tayong kalaban na. Okay? Although hindi natin kayang gawin ng human stem cell or merong mga taong may kakayahan na gawin ng human stem cell, yung injection. Okay? Pero maghanda po kayo ng milyon. But dahil nga po continuous since di ko matandaan yung year kung kailan na-discover ang stem cell therapy. But since then, no, tuloy-tuloy pong inaral. So, hindi lang siya basta human stem cell, hindi lang animal stem cell, ngayon plant-based stem cell. So, tuloy-tuloy po ang research. Tuloy-tuloy na ginagawa ang mga studies na ito, no? And dumami po ang mga nag-o-offer ng stem cell therapy. But ang ating pong resenta, hindi lang po tayo basta stem cells. Pinagmamalaki po natin na mayroon pong presence ng NMN. Ayan, ito po yung second main ingredient ng ating Rosenta, yung nicotinamide mononucleotide. So, what is NMN? Nandito na po tayo sa second ingredient natin. NMN or nicotinamide mononucleotide is a naturally occurring molecule na precursor sa NAD+. Okay, ayan lang. Tingnan nyo na lang yung picture. Huwag nyo na akong tatanungin dyan sa mga composition na yan. Mahalaga, sinasabi ko sa inyo, ang NMN, yan po yung second powerful ingredient natin sa Rosenta na kapag nag-take ka ng Rosenta with NMN, yan ay direct precursor sa pag-produce ng tinatawag na NAD+. Okay? Malinaw po? Yan po yung mapoproduce inside your body, the NAD+. Question. Bakit ko kailangang mag-take ng NMN? Bakit kailangan
ma-produce ang NAD plus in my body. Kasi yun ang trabaho ng NMN eh. Precursor siya dito eh, para dumami ang iyong NAD plus level. So, ang question dito, bakit? Okay? Ano naman yung NAD plus na sinasabi? Okay, sorry, kasi wala po tayong other term. Yan lang talagang tawag dyan. Gusto ko lang maunawaan nyo, gusto ko lang ma-educate kayo. So, para saan yung NAD plus na yan? Bakit kailangan mong mataas ang level ng NAD plus mo? So, NAD plus naman is a nicotinamide adenine dinucleotide. It's a coenzyme essential for all living cells. Tanong, lahat po ba kayo may living cells? Ay, lahat tayo, no? Lahat ng ating hanggat nabubuhay ka kay living cells. So, lahat ng living cells ay nangangailangan po ng coenzyme na NAD+. Ibig sabihin nito, hindi po magfa-function ang mga cells natin kung walang NAD+. Malinaw? Ilan ang cells natin? Trillions. Lahat ng yan, ang goal ng ating cells ay mapanatili tayong healthy. That is the optimal daily goal. Okay? Kaya nga't nagfa-function ng cells mo. Kaya nga gumagalaw ang brain cells mo. Kaya nga tumitibok ang puso mo. Ang iyong cells sa heart. Tuloy-tuloy yan. Non-stop tumitibok. Okay? Kaya nga't lahat nga, kumbaga, ng cells mo gumagalaw. Kasi kailangan po ikaw ay mapanatiling healthy ang iyong body. Kaya yan lang ang role nila. Gawin ang trabaho nila. Okay? Ngayon, para magawa nila yung trabaho nila, kailangan po nila ng tinatawag na NAD+. So, tingnan niyo po dito sa right side. What is NAD+? Ito po yung ilan lang sa major na ginagawa ng NAD+. First, improve insulin sensitivity. So, mahalaga po ang insulin sensitivity. Yung atin pong body, lahat ng kinakain natin, okay, lahat ng pinapasok mo dyan, lalo na yung mga glucose, no? Mahalaga ang role ng insulin dyan. Ang insulin ang nagtatransport ng glucose papunta sa cells para maging energy po natin. So, dapat yung sugar na pinapasok mo ay hindi manatili sa dugo. Kasi kapag yan ay naiwan lang sa blood mo, di kaya na nga yung tinatawag na high blood sugar. Okay, madadiagnose ka ng diabetes niyan soon. Okay, kapag tumaas ka na sa borderline, masyado nang mataas ang sugar level mo sa iyong dugo. So, mahalaga ang role ng insulin dyan. Ang insulin ang nagtatransport, kumbaga carrier, vehicle, para ang sugar na yan ay magamit ng cells mo for energy. Okay? So, trabaho po ng NAD+ na ma-improve ang insulin sensitivity. Next, trabaho po ng NAD+ na proteksyonan ng iyong neurons, ang iyong brain cells. So, NAD+ offers neuroprotection. So, paano to? The reason why nagde-develop ang mga neurodegenerative diseases like Parkinson's, Alzheimer's, ayan, nangyayari yan, nade-develop yan kapag mababa ang iyong NAD+. Kasi nga, trabaho ng NAD+ na protektahan ang iyong brain cells. Okay? Trabaho ng NAD+ na pangalagaan. Okay? Na lagi kang mag-isip ng tama, maging tamang decision mo sa buhay. Kaya trabaho ng NAD+ yan. Naturuan ka mag-send ng signal sa brain mo ano ang dapat mong gawin. So, lahat ng protection sa brain cells mo, trabaho ng NAD+. Genome protection, ano to? Genome protection is, mas kilala rin siya sa tinatawag ng mga DNA, yung genetic code ng iyong cells. Ano, yung genetic code ng cells mo, ay dapat yan kumpleto. Dapat tama ang lahat ng code. No? Kasi kapag ka may mali dyan, okay, kapag ka nagkaroon ka na ng sirang DNA, nagmutate ng mali, dumadami ng mali, okay, ayan, hello cancer. So, imagine, kaya pala nade-develop ang cancer kapag hindi nagagawa ng NAD+ ang trabaho niya to protect your DNA, to protect your genome. No, yan po ang trabaho niya. Ano pa? Improves stress resistance. Trabaho ng NAD+ yan. Ano yung stress resistance? Okay, ang katawan natin may stress hormones. Normal yan. Dapat nasa normal level ang stress hormones mo or your cortisol. No?
Ngayon, yung tinatawag na mga, halimbawa, ikaw, lagi kang, kumbaga parang chronic stress. Okay? Problema mo sa pamilya, problema sa asawa, problema sa anak, problemang pinansyal, problema sa kalusugan. Okay? So, tumataas ang iyong stress hormones, meron kang chronic stress. Pagka ganyan, no, yung stress hormones mo, tumataas ang level, nagkokos yan ng inflammation ng lahat ng pamamaga. Kapag nangyari yan, affected ang metabolism mo. Di ba kapag stress ka, ito nagsusuka ka, ako ganun po ako. Bago ako mag-board exam, pag stress ako, bago ako mag-board exam, talaga nagsusuka ako. So, ganun pala yun. Kasi kapag stress ka, affected po ang iyong metabolism, especially ang iyong digestion. Either constipated ka or either ikaw ay nagda-diarrhea, pwede ka ring magsuka. No, kapag stress ka, ano pa yung mga nangyayari sa'yo? Hindi ka makatulog. No, kasi affected po ng stress hormone ang iyong mood. So ganan. So kapag ikaw ay may tamang level ng NAD+, may ini-improve nito ang iyong stress resistance. So maganda siya para ma-prevent, okay, ang iyong pagkakaroon ng mood disorder, para ma-prevent mo ang mga metabolism disorders. Ano pa yung alam yung metabolism disorder? Diabetes, kasama po yan sa metabolism disorder. So, pag na-improve ang stress resistance mo, pwede mong ma-prevent ang pagkakaroon ng mga diabetes, okay? At ng mga problema po na may kinalaman sa stress. Alam niyo po ba ang cancer, lahat ng type ng cancer, it is stress related. Or number one na factor kung bakit po nagkaka-cancer ang tao is because of chronic stress. Sobra pala ang nagagawa ng stress sa lahat ng types ng cancer. Number one, predisposing factor nila yan. All types, okay? Nilalahat ko na. Kapag ikaw ay lagi na lang nai-stress, mataas ang stress level mo, mag-hello ka sa cancer. So, dapat po ma-manage natin ng tama. And magagawa natin yan kapag tayo ay may tamang level ng NAD+. Ano pa yung role ng NAD+? Improves, nawala, energy metabolism. Okay? Ganda niyan. Yung lahat po, sabi ko nga, di ba, kumakain tayo para magkaroon tayo ng energy. Nai-improve ang energy metabolism. Ganito yan. Lagi ko rin itong binabanggit na example na kapag ikaw ay kumakain ng same amount ng food, like when you were young, no? Same lang naman ang kinakain mo sa kinakain mo ngayon na medyo maedad ka na, 'di ba? Pero hindi po same ang level ng energy na binibigay nito sa inyo. That is because bumababa na ang level ng NAD mo. So, with NAD+, with the right amount of NAD+, yung energy metabolism, nagagawa niya, nai-improve yan. Ano? So, nabibigyan, nasusuplayan ng tamang energy ang iyong cells para siya ay mag-function ng maayos. Ito po yung super important. Kasi lahat po ng trillions of cells mo, para yan ay gumalaw, kailangan niya ng energy. Okay? Hindi magtatrabaho ang cells mo kung walang energy. So, trabaho po yan ng NAD+, maging battery siya ng iyong cells. Sirtuin activation. So, ano naman yan? Ang role ng NAD+ sa sirtuin activation. So ito po ay may kinalaman naman sa inflammation response, no? Kapag nagsama ang enough level ng NAD at activated ang sirtuin, okay? Yung sinasabing yan na na-activate siya, malayong malayo ang iyong malayong malayo ang posibilidad na mag-develop ka ng mga age-related diseases. Okay? So, pansinin nyo lahat ng ginagawa ng NAD+. Super important. Kasi nga coenzyme siya na importante, essential, necessary sa lahat ng cells mo. However, additional problem. NAD+ levels naturally decline with age. Okay? Ang age po sa lahat halos ng alam nating sakit, okay, kasama ang risk factor ay edad. Okay? Kasi tumatanda na tayo. Okay? Naturally decline with age at lahat ng tao ay sa patanda. Sinasabi ko nga, hindi tayo pabata. So, ang nangyayari pa dyan, okay, tingnan po natin. Yan. Kapag nagde-decline ang NAD+ mo, okay, kanina ang sabi sa stem cell, 40% at age 40, I guess same ang NAD. About 40% din to. Kapag age 40 ka na, so
Okay, ikaw na nakakaalam ng edad mo. Kung 50 years old ka na, decrease by half. 'Di ba? Kung 60 ka na, ayan, hanggang 80, 90, so pababa ng pababa ang iyong NAD+. Contributing, so NAD+ decline, contributing to decrease energy level. So huwag ka nang magtaka na kapag ikaw ay umeedad, kaya pala. Okay? Kaya pala hindi ko na kayang tumakbo ng malayo. Hindi ko na kayang maglakad ng mabilis. Hindi ko na kayang gawin ng trabaho ko nung ako'y bata. Hindi na same ang level ng energy ko. Reduce strength and stamina. Okay? Reduced cognitive function and increase brain fog. Okay? Gets mo na ba kung bakit ka makakalimutin? Kung hindi mo na kayang mag-memorize, kung hindi na kagaling, kung hindi na ganun kagaling ang memorya mo, kung hindi na ganun kaganda ang iyong cognitive function, dahil po yan sa mababang level ng NAD+. At lahat ng ito na binanggit ko na role ng NAD+, kapag, okay, yan ay trabaho ng NAD+, lahat ng yan ay mababaliktad kapag bumaba ang level ng iyong NAD+, kapag nag-decline siya. So, nangyayari yan habang umeedad po ang tao. Nare-reduce ang insulin sensitivity. Ibig sabihin nito, pwedeng ma-develop ang mga diabetes, di ba? Nare-reduce ang pagprotekta sa iyong neurons or brain cells. Ibig sabihin yan, pag mababa ang NAD+ mo, pwedeng ma-develop ang Alzheimer's, Parkinson's. Okay? Kapag ka reduce ang NAD+ mo, walang genome protection. Okay? Pwede kang magka-cancer kapag nagkaroon ka ng sirang DNA. Nagmutate ang mga sirang cells. Okay? Pwede kang manghina, lumabo ang paningin, humina ang pandinig, mahina ang katawan, reduce stamina. Okay? Kapag mababa ang iyong NAD+. Pwede ka ring itong sirtuin activation hindi mangyayari kapag mababang NAD+ mo. So anong pwede mangyari sa'yo? Yung lahat ng binanggit ko na mga age-related disorders ay pwedeng mangyari sa'yo kapag mababa ang iyong NAD+. Reduce stress resistance. Okay? Pagdating sa stress response, kapag ikaw ay na-injure, kapag ang body mo ay na-expose sa toxins, kasama rin po yan ang sa stress resistance kapag na-expose ka sa toxins, sa bacteria, sa inflammation, okay? Tapos mababa ang iyong NAD+, hirap ang katawan mong maka-recover sa sakit. Okay? So, tingnan nyo po. Lahat ng pinapresent ko sa inyo ay facts. Sa Pilipinas, okay, ang top 5 leading causes of death, you have ischemic heart disease. Okay? From the start na ikaw ay nabuhay sa mundo, tumitibok na ang puso mo. Yan ang confirmation na pregnant ang nanay mo, na pinagbubuntis ka. Okay? Parang oldest organ yan, tumitibok yan, walang tigil. No? So, ischemic heart disease, parang sa katawan natin pinakapagod ang ating puso. Lalo na kapag ikaw ay may mabigat na dinadala, mas doble pagod ang puso, no? Stress ka na. 'Di ba kahit naman tulog ka, pwedeng hindi mo ginagamit ang kamay mo, hindi mo ginagamit yung paa mo pag tulog ka, pero yung puso mo hindi tumitigil tumibok yan para sa iyo. Okay? So yung puso mo, ay napapagod yan. Top 1 yan sa leading cause ng death. Okay, pwede mapagod ang puso mo. Pwede yung heart disease. So, top 1 yan. Ang number 2, stroke. Number 3, cancer. Number 4, pneumonia. Number 5, diabetes. So, lahat po ng yan, okay? Lahat ng yan ay may kinalaman sa stress or inflammatory response ng iyong body. At lahat ng yan ay nangyayari kapag mababa ang iyong NAD+. So, I hope nagigets nyo, no, na sobrang importante. Kaya pala siya ay essential, no, sa atin pong katawan. At ngayon, since nagets natin, naintindihan natin na ito yung pinaka-problema pala natin habang umeedad ka, plus the low quantity of stem cells na mayroon ka na kapag umedad ka. So, ano naman ngayon ang role ng Rosenta natin when it comes to NAD+? As I have mentioned, ang Rosenta po natin contains NMN. At ang NMN ang precursor sa production ng NAD+. Therefore, kapag ikaw ay nagte-take ng Rosenta na may NMN, kinokos nito or nagkokos ito ng increased production ng NAD+.
Masasolve ba ang problema mo sa low level of NAD? Yes. Okay? So, ganito lang ang gagawin mo. Mag-supplement ka ng NMN. Ibig sabihin yan, mapapataas nito ang iyong NAD+. At pag tumaas ang NAD+ mo, okay? Ayan. Lahat ng yan gagawin niya. Lahat ng trabahong ng NAD+ magagawa niya ulit with enough level of NAD+. So, happy ang muscle mo kasi may energy. Happy ang mata mo. Okay? Mape-prevent mo ang vision impairment. Mape-prevent mo ang brain fog. Meron kang neuroprotection, mape-prevent mo. So, wala pong makakapagsabi sa atin kung ano ba ang pwedeng sakit na dumapong sa'yo in the future. Hindi mo yan masasabi. Unless talagang alam mo kung paano mo inaabuso yung katawan mo. Pero who knows kung ikaw ba pagdating mo ng edad 70 ay hindi ka magka-Alzheimer's, hindi ka magka-Parkinson's, hindi mo masasabi, hindi mo mape-predict ang future mo kung ano ang possible na kumapit sa iyong sakit. But since alam po natin kung ano ang mga nagkokos ng mga age-related diseases na yan, alam na natin ang culprit pala ay mababang NAD+, then okay? Alam natin kung paano natin siya mape-prevent. Malinaw? So, ito, since iyan nga ang trabaho niya, mag-protect niyang brain cells, then, pwede nating ma-prevent ang mga Parkinson's na yan, ang mga Alzheimer's at dementia na yan. Okay? Ang liver mo, your fat, dito po ang stem cells. At saka mind you, ang ganda po, alam niyo po ba na ang NMN din ay nagpapahaba ng buhay ng inyong stem cells. Okay? Napoprolong niya yung longevity ng cells. Trabaho po yan ng NAD+. Kaya ang ganda niyang tandem. Pataasin mong NAD+ mo at lalo pang hahaba ang buhay ng iyong stem cells. Kaya, sabi po dito, NMN ameliorates a number of age-related diseases by increasing NAD+ levels. And NMN's health-related benefits extend to tissues ranging from the heart to the eye to the brain. Okay? So nearly all body systems from your brain, nervous system, pababa, down to your feet. Ano kung ano yung mga systems mo in your body, nag-e-extend po dyan ang benefit ng high level of NAD+. Dahil po nag-take kayo ng NMN. So, yung mga diseases na yan na nakikita nyo, okay? Yan, yung mga disease na yan, kapag pinataas mong NAD+ mo, mape-prevent mo siya, mare-reverse mo siya. That's why our NMN, ang tawag po dyan ay anti-aging molecule. So, lahat ng sakit na may associated or may kinalaman sa age, sa edad, ng mga sakit na yan, pwede mo siyang ma-prevent or ma-reverse. So, hindi ka, kumbaga dito, ang pinopromote po natin with NMN supplement, we support healthy aging. Yun po siya. Okay? Pwede kang umedad 60, 70, 80 na malaya mong at masarap mong na-enjoy ang iyong pinaghirapang savings, ang iyong pensyon. Hindi ka nag-aaksaya ng pera sa maintenance, hindi ka nag-aaksaya ng pera sa hospital, hindi ka nag-aaksaya ng pera sa hospital bed, sa kung ano pang may kinalaman po sa pangit na health. So dito, healthy aging po ang gusto nating ma-promote sa lahat. So our Rosenta po is for everyone. So hindi ito para lang sa maeedad, no? Since alam niyo naman na habang umiidad ka, ito na, bumababa nga po, pero may mga bata po kasi na nagsasuffer na rin sa diabetes. May mga bata nagsasuffer sa pneumonia. May mga bata rin na nagkakasakit. So, pwede rin po ang Rosenta sa kanila. Okay? From age 6 pataas, pwede nyo na yung ipatake ng Rosenta. And kung may sakit, 6 below, and then bigyan nyo rin po sila ng Rosenta. So, ang atin pong Rosenta is for disease prevention, for cellular regeneration or rejuvenation, and to prevent the body, to prevent our body from developing illnesses and diseases. So, yan po ang naidudulot ng ating flagship product, our Resenta, sa bawat isa sa atin. And other ingredients, so I hope malinaw sa inyo itong dalawa. Yan yung lagi kong dinidiscuss na super powerful ingredient po ng ating Rosenta.
Kaya alam nyo, yung mga testimonials na pwede nyong marinig at kung kayo man ay nasa GC ng mga testimonials, yung kay Doc Franco na lang na pasyente na dapat po ooperahan sa thyroid. So dahil gumamit po siya ng Rosenta natin, ng stem cell na yan at ng may NMN, so hindi na po siya naoperahan. Mayroon din po tayong mga patients na for amputation dahil sa diabetic foot, no? Puputulan na sana, pero hindi sila naputulan ng paa dahil na-address po ang kanilang problema sa sugar. Gumaling ang kanilang diabetes. Mayroon po tayong mga autism na mga bata na natulungan din. Mayroon po tayong mga may problem sa may cancer, may leukemia. So, iyan po yung mga ilan sa cases natin, no? Yung leukemia, ilan na rin po ang naka-recover. May lupus, may psoriasis. So, marami, ano? Nakakatuwa at lahat po ng 'yan natutulungan talaga. Major po ang effect ng ating resenta sa kanila. And then the brown seaweed extract, yan po yung tawag dito, nag-i-stimulate po ng production ng collagen. Okay? And we have bitter melon extract. Alam naman po natin na ang bitter melon ay kilalang anti-diabetic. Siyempre, mapait yan, no? So, at sa mga diabetic, alam natin na maganda ang mga mapapait. So, kasama po dyan ang bitter melon extract. So, anti-diabetic po yan. And the ashwagandha root extract, maganda po itong pang-improve ng mood and pang-improve ng relaxation. So, kapag kayo ay nagte-take ng Rosenta, nakakasarap po siya talaga ng tulog. Totoo yan. No, marami nang nagsasabi niyan, marami pong nagpapatunay na kapag nag-take sila ng Rosenta, masarap po talaga ang kanilang tulog. Ayan. So, lahat ng yan pang-strengthen ng immune system. Lahat ng yan, pang-improve ng cognitive vitality. So, let's move on. So, who should take it? Nasabi ko na. And by the way, ang ating pong Rosenta, yan yung sachet niya, nakita niyo sa taas, powder po yan na inilalagay po sa ilalim ng dila. Tutunawin niyo po siya sa ilalim ng dila para po ang rationale behind, so for immediate absorption. 'Di ba? Sa ilalim ng dila, mayaman po ito sa small blood vessels. So, mabilis po itong makapenetrate, mabilis siyang makapasok sa blood vessels. Okay, so rapid absorption and of course, immediate effect. So, yan po yun yung ginamitan ng nanotechnology para magbilis po. Kapag nanotechnology, alamin nyo kung ano yan, napaka-light. Kumbaga, yan ay highly effective para po ang ating pong product ay mabilis po nating mapakinabangan in a matter of seconds. So, ganyan siya. Next, let's move on sa next ano po natin. So, ayan pala. Yan yung mga clinical studies. So, as I have mentioned, hindi ko po ginawa lang lahat ng mga pinirasan ko sa inyo. Yan po ay galing sa nmn.com, so website ng NMN. Galing din po yung sa National Health Institute. So, I am presenting facts. Ano po? Yan. Kilala naman natin yung mga National Health Institute na yan. Next po, meron po tayong urbanism. Ito yung atin namang pampapayat. So, ito yung second na ni-launch. Yung urbanism po, stay slim, as easy as eating candy. So, dalawang klaseng candy po yan. Kung kayo ay workaholic, kung kayo ay sobrang mapagmahal sa pagkain, no? Sabihin yan, meron ka ng almusal, snack, tanghalian, merienda, dinner, may midnight snack, aba, talaga naman. So, kailangan mong mag-take nito. Okay? People staying up late, walang time mag-exercise, medyo mabigat, okay? Wala kang confidence kasi yung katawan mo medyo mabigat. Okay? Sobrang, ah, okay, alam mo na yan. And people with rebound weight issues. So, yan po, ang mga pwedeng mag-take ng ating organism. So, again, slimming candy siya. Dalawang klaseng candy, Suns pang umaga, Moons pang gabi. So, yung moons natin, it works overnight for slimming. So, lahat ng ito, ang mga ingredients po na nakikita nyo, yung cantaloupe extract, perilla, leaf extract, fruit enzyme, ito po ay nag-aid in good digestion. So, kaya ito yung kanyang benefit, promotes digestion. So, our moons is our detox specialist. Pang-cleansing talaga yan. Yan ang trabaho niya. Okay? Lilinisin niya yung katawan mo.
and prevents weight rebound. So, habang ikaw ay nagdi-detox, ayan, detoxifies and eliminates fat. So, habang nagdi-detox ka, well protected naman ang body mo kasi mayaman din po sa vitamin C yung ating bones. And then we have the patented formula from from France, which is the Sinitrol. So, di ba, it works overnight for slimming. Ang trabaho po nito ay magbalanse ng iyong weight, ng iyong fat mass at ng iyong lean mass. So, ang dinidetox lang po nito is your excess fat. Yan lang ang tinatanggal niya. Kasi nga, kailangan mabalanse ang, ang percentage niya in your body. And then, we have naman yung SANS. Nakalagay pala dito, Moons is melon flavor. Ang Suns naman, medyo mapait siya, matcha flavor. So, bakit siya kailangan mapait-pait? Ito kasi para mawalan ka ng appetite sa overeating. Kasi sabi ko nga, di ba, ang ating organism ay para sa mga sobrang food lover. So, ayan. So, pag nag-take ka ng Suns, early in the morning, bago ka pa mag-breakfast, okay, parang dahil mapait yung bibig mo, mawawalan ka ng ganang kumain. Okay, kumbaga, nakokorek po ang iyong overeating. So, reduces hunger, suppresses appetite. Yan yung mga ginagawa niya. Kaya ganyan yung kanyang flavor. So, dito naman, we have the patented formula naman po from Italy, yung tinatawag na Morosil or the Moro Red Orange Extract. So, ang trabaho po nito ay mag-burn ng fat. Yeah, so burns fat inside out, especially the visceral fats. Yung visceral fats, dapat po nasa normal level lang yan. Kasi dapat naman talaga may mga taba na nagpo-protect, nagka-cushion sa ating pong internal organ. So, sa puso mo, sa liver mo, sa kidney mo, may mga fats na nakabalot dyan para ikaw ay ma-caution or maprotektahan. Now, kung malaki ang porsyento, lalo na po sa parte ng tummy kasi andyan yung majority ng internal organs mo no, sa yung chan. So kung malaki yung porsyento ng visceral fat mo, so yan yung bine-burn po ng Morosil. Yan ang kanyang perfect role, mag-burn ng excess fats. So, ang ganda niyang combination. Kaya po yan ay magkasama sa isang box. So, yung mga bine-burn nito na taba, ayan, dinidetox naman ng moons sa gabi. Kaya idudumi mo yan. Idudumi mo yung mga excess fats na yan. Okay, malinaw tayo sa urbanism. By the way, kapag ikaw ay normal naman ng BMI or yung BMI na sinasabi yan yung relasyon ng iyong height sa iyong timbang. Kung ikaw ay normal, ay okay lang kahit hindi ka na mag-take. Pero for those overweight and obese, please mag-take po kayo na urbanism. Kasi ang isa pong, ito hindi lang kasi pampapayat yung habol natin. So dito po sa urbanism, gusto rin natin, di ba, kapag ang isang tao ay overweight or obese, dito rin nagsisimula ang mga heart disease. Diyan po nagsisimula ang diabetes, okay? So, para ma-prevent natin yan. Ang hypertension po, kapag mataas din ang iyong cholesterol level, so pampababa po ito ng cholesterol. Ang urbanism natin ay nakakababa po ng ng cholesterol po, ng bad cholesterol. So, maganda po yung urbanism natin dyan. Third po, we have Ace Guard. So, Ace Guard, ace your defense, amplify your immunity. Okay? So, dyan pa lang, alam nyo na, gets nyo na, Ace Guard. Number one, guard natin. Number one po na kailangan natin to uh, simply enhance or palakasin po yung ating depensa ng katawan po natin. Mapalakas po ang ating immunity. So, ayan yung key benefits. So see, boost immunity, supports respiratory health. 'Di ba kasama po sa top 5 leading causes ng death sa Pilipinas ay pneumonia. Okay? Ang pneumonia po ay very fatal sa bata at sa matatanda. Yan ang mga nagkokos talaga ng pagkamatay ng ating most ng population ng bata at matanda kapag ka nagkaka-pneumonia. So, ang ACE Guard po ay magaling sa pag-support ng respiratory health because of the presence ng tiger milk mushroom. So, ang tiger milk mushroom po ay kilalang respiratory aid, kumbaga, yan ang kagandahan niya. So, ito po yung nakakatulong sa mga respiratory problems. And yan, helps regulate sugar. So, alam niyo naman na ang diabetes ay nakakamatay ang diabetes sa mga komplikasyon. At yan po yung kailangan natin maprotektahan yung ating body. Provides antioxidant protection, supports longevity. Of course, kapag mataas ang iyong immunity, okay, nakakahaba siya ng buhay. Kasi malakas ang immune system mo eh. So, ano pong meron tayong ingredients dyan sa ating Ace Guard? So, first we have the triple stem cell. Okay? Nagets na ba natin kung paano nagwo-work ang stem cell? Ang ganda po ng Ace Guard kasi triple stem cell po ito.
Triple stems is from cactus, pine bark, and sea buckthorn. Okay, tatlo agad. And then yung algae beta-glucan. Ang algae beta-glucan po, ito po yung nag-activate ng ating immune cells. Kaya nga siya pang boost ng immunity. So kung gusto nating ma-activate, ma-boost, so ayan, yan yung role ng beta-glucan, pang-activate ng immunity. And then the black elderberry extract, yan naman po ay pang-support din ng immune function. So tiger milk mushroom, nasabi ko na, para po ito sa respiratory health natin. And then the white mulberry leaf extract, ang trabaho po naman nito, pang-improve ng blood sugar. Kaya yan, helps regulate sugar. Yung white mulberry leaf extract. Pag, and then the gymnema, pareho sila. The gymnema sylvester extract din po is the nature's sugar balancer. By the way, Ace Guard po ay hindi lang po for immunity. Specially formulated din po ang ating Ace Guard for diabetic patients. Dahil po sa presence ng dalawang ito, ng mulberry and gymnema. Yan po ang nagbabalance ng ating blood sugar. Pangtulong po yan na mabalance ang blood sugar po natin. Okay? So, para kanino? High stress professionals, okay? Sa mga adult po na prone sa respiratory issues. So, advisable ito sa may mga COPD, sa mga may asthma, okay? And of course, yung may mga pneumonia. Maganda po yung ACE card natin dyan. Individuals managing sugar level. So, ayun, kung kayo nga ay diabetic, so specially formulated ito para sa inyo. Alright. Next. Buhay pa ba kayo? Gising pa ba kayo? Lumalakas yung boses ko kasi ang lakas din ng ulan. Kinakalaban ako ng ano ng ulan. Yes, ma'am. Okay, thank you. Kasi ang lakas ng ulan eh. Naririnig ko yung dagasara sa bubong. So, Ace Brew naman, okay, pampagising, coffee elevated, sugar deflated. So, ang ating Ace Brew, it gives you the right amount of energy na you need po. 'Di ba? Kung kayo po ay coffee lover, paggising pa lang, nagkakape na kayo, so it gives you the right amount of energy. Yan po ang binibigay ng Ace Brew dahil po yan, kasi yan ang effect ng caffeine, no? So, premium Arabica coffee beans yan. May caffeine dyan. So, tama lang naman. And premium beans po ito kung kayo po ay coffee lover. At the same time, hindi po kayo magwo-worry na ang inyo pong sugar ay tataas. Kasi nga, sugar deflated. So, wala pong sugar ang ating Ace Brew. It's a sugarless coffee na may NMN. Di ba? Ang sosyal. Alam nyo naman ang role ng NMN, pampataas ng NAD. Ibig sabihin niyan, nakakasupport din po ito ng healthy aging. Nakakasupport din siya para ma-prevent mo ang pagkakasakit. Habang ikaw ay nagkakape-kape, hindi ka guilty. At least alam mo na healthy ka, pa-healthy ka. Ano, yun yung effect nito sa inyo. So, ang nagbibigay po ng sweetness sa ating Ace Brew is the monk fruit. It's 200 to 300 times sweeter than sugar, mga table sugar, but 0 calories. Kaya, no guilt. Ano, natataas ang inyong sugar. Okay, 0 calories siya. And yung Gymnema Sylvester Extract, it's the nature's sugar balancer. Yan. So, lahat ng yan. So, who should take it? Of course, kung ikaw ay coffee lover. And individuals seeking natural energy boost, people monitoring sugar intake, and those supporting heart health. All right. Then, meron din po tayong special product for women. So, Lift Max. So, lift to the max. Okay, Lift Max. Firm up, spice up with confidence. Gusto mo bang lumaki o mag-firm ang iyong breast? Okay, kung ang sagot mo ay yes, ayan, mag-lift max ka. Okay? Nakaka-tone ng breast. May nagsabi rin po na parang nakaka-feel daw, ano ba yun? Yung nakakakipot ng parang for virginity, yan. So parang virgin kapag sa mga may sa mga may asawa. So epekto yan ng Lift Max. Kasi hindi po ako nagtitake sa ngayon dahil ako po ay breastfeeding mom. Okay? So, hindi ko siya na-take pa. So, Lift Max po, para kanina siya, or ano yung mga benefits niya? Supports skin elasticity, balances hormones. Ito yung number one effect po ng ating Lift Max. So, ang mga babae po, actually, ang lahat po nangyayari sa ating body, lahat yan ay drive ng hormones. Ang iyong mood, dinadrive yan ng hormones. Ang pagkakaroon mo ng period or menstruation, it's driven by your hormones. Ang pag-stop
stop ng menstruation mo, it's driven by your hormones, no? Yung iyong libido or yung urge for sexual drive, it is driven by your hormones. Lahat po ng yan, ng mga pangyayari, ano, kahit hindi lang sa babae, kahit sa lalaki, pero ito pong product kasi natin for women. So mostly, actually, even your hypertension, yan po ay kapag meron kang imbalance sa hormones, nangyayari po yan. Ang pagkakaroon mo ng thyroid problems sa mga babae, it's because of your hormones again. Okay? Ang pag-develop ng osteoporosis, it's because of your hormones din. No? So, lahat ng imbalances po na yan, okay, dapat po yan ay makorek. Kasi nga, imbalance eh. So, ang nung kailangan natin, mabalance. At yan po ang ginagawa ng LiftMax. It balances your hormones. No? So, para ma-prevent mo ang hypertension, ma-prevent mo ang thyroid problem, ma-prevent mo ang problema sa yung sexual urge, sa libido, ma-prevent mo ang problema sa yung mood swings. Okay, mood disorders, mga babae. Okay, mag-take po kayo ng LiftMax. Pang-improve din siya ng blood circulation, supports healthy tissue development, and promotes bone health. So, ano ang mga ingredients ng ating LiftMax? First and foremost, meron po siyang Estrogen 100. It is a safe and effective treatment po na pang-treat na mga post-menopausal symptoms. Ano-ano ba yung mga post-menopausal and perimenopausal symptoms? It's your vaginal dryness, kung nakakaranas ka na niyan. Vaginal dryness, mood swings, hot flashes. Ayan. Okay, mga babae, nararanasan nyo na ba yan? So, dahil po baka malapit na po kayo, ay yung tinatawag na perimenopausal period. Yan yung period ng menstruation na papunta na sa ang tawag dyan? Sa menopause. Yun yun. So, pag malapit ka na mag-menopause, sa ito na, mga nararanasan mong mga pagbabago kasi nagkakaroon ka na nga ng imbalance. So, ang Estrogen 100 po ang effective treatment dyan sa mga symptoms na yan. Okay? And, yung insomnia, yan, nakaka-treat din po yan kapag hirap ka ng matulog. And the saffron naman, ang concentrated na Persian saffron extract, it's very high in antioxidant. Sayang! Ba't nawala? Nawala ako? Nawala? Mayroon pa, mayroon Ma'am Lot, Ma'am Malu. Eh, ba't nag-blackout ang screen ko? Ano nangyari? Ayun. Okay naman po, ma'am. Eh, di nag-blackout sa akin. Kala ko, sorry. Meron. Ayun. Okay na? Kasi nawala po yung screen ko, as in black siya. So, yan. Okay na po. Okay na po. Yan. So, yung Persian saffron extract naman siya po yung mayaman sa antioxidant na nag-i-improve naman ng ating libido. So, yun nga, kapag may problem ka dyan. So, ang trabaho ng saffron, kasi yan po ay, di ba, kilala yan na, ano, kumbaga, spices. Kasama siya sa mga spices. So, yan. Di ba, kapag ka medyo mahilig ka sa spices, yan, ano siya eh, parang nag-i-improve siya ng circulation ng blood. So, ito rin yung nag-i-improve ng libido natin sa mga kababaihan. Kasi yun ang yung nagiging problema na kapag nagme-menopause na ayaw na talaga. So, yung sexual function mo, affected na din. So, ang nakaka-correct niyan is the saffron. And then the red algae extract naman, ito naman po yung maganda sa skin. Kaya nakalagay din dyan, enhances natural moisture. Sa balat po yan. So, hindi lang iyan ang mga nakokorek. Ano, ang ganda rin itong red algae extract. Nakakatulong din siya. And then the soy isoflavones, kilala po itong treatment para sa cancer. Okay? Yung soy isoflavones na yan. So, meron din po nan tayo. Ang function nito is almost the same as Estrogen 100. Yan po yung pang-correct din siya ng post-menopausal symptoms. Yung mga binanggit ko sa inyo na pang-tone ng breast, pang-firm ng butt, okay? Pang-tone din ng butt, ng inyong mga puwet, okay? Kasi ito pong mga binanggit ko, main ingredients pa lang. Yung other ingredients po ng Lift Max, parang kumbaga, yan na yung mga effect, yung other ingredients na hindi na po nabanggit sa main ingredients. So, ano yan tawag dito?
yung may may nag-testimonial nga na nag-take daw ng Liftmax para naghihigitan daw yung pakiramdam. Parang sobrang tight ng breast. So, ayan, kung ito naman po ay para sa mga women. So, kung sa mga kalalakihan na nakakarinig, kung gusto nyo na may tightening effect, okay? Paggamitin nyo yung inyong mga asawa ng Liftmax, pwede rin po yan. Kasi alam nyo naman na, at saka po alam nyo, yun nga, I learned from a doctor, um, medical doctor po siya, no? Narinig ko rin sa kanya na siya kasi nag-specialize sa health po ng mga kababaihan. So, na women are suffering silently. Hindi lang talaga natin sinasabi kasi tayo yung lahat na lang ng um, hormones na kumbaga, sobrang nagiging imbalance ay sa mga babae po nangyayari. So, nagsasuffer tayo silently, hindi natin alam na yung mga hormones natin talaga paiba-iba. And sabi nga niya, sa loob daw ng isang buwan, 2 days lang normal ang hormones ng babae. So, imagine that. So, mga lalaki, wag kayong magtaka kung bakit nagkaka-mood swings, kung bakit okay yung asawa nyo ngayon, mamaya-maya, iba na naman yung mood niya. Paggamitin nyo ng Lift Max para makorek ang mood swings. Okay? So, dahil nga po, ito ay nakakabalanse ng hormone. So, huwag kayong magalit kapag nararanasan yan. Especially kapag medyo nasa 40s na, late 40s, 50s na po ang inyong mga asa-asawa. Okay? So, unawain po natin na hindi nila yan pinipili, hindi yan decision ng mga babae na magka-mood swing. Okay? It's because of the hormones inside the body na nagkakaroon ng imbalance. Ano po? So, yan. Ang solution natin dyan is our Lift Max. And for guys, I have naman para sa inyo. So, triple root naman, this is also a coffee, no? For enhancement. So, enhancement and functional coffee. Okay, ano yung i-enhance sa inyo? Okay, ano yung nagle-less ang function sa inyo? So, tingnan niyo po yung key benefits. Ito nga, binabanggit ko sustains energy, sustains energy, sustains energy. Okay, bakit kaya 3 beses binanggit ang sustains energy gamit ang triple root? Okay, so ito po kasi mga ingredients na yan, lahat ng yan. Okay, kung ikaw ay nahihirapan, yung tinatawag na bedroom blues, okay, nahihirapan ka sa kama, okay, ito pong triple root, gamitin niyo po yan. This is for sexual, if you are tawag dyan, hindi ko masabi. So, yun nga, kung hirap ka na, kung hindi kayo tumatagal sa bed, so, pang-sustain ng energy, mag-take po kayo ng triple root. So, this is for erectile dysfunction. Yan po yun. Kung may problema rin po kayo sa prostate, gumamit din po kayo ng triple root. Okay? Boost endurance. Ito nga, para tumagal ka and improves libido sa mga kalalakihan. So, tingnan nyo naman, yung ginseng extract. So, kape nga siya, so may Arabica beans. Yung ginseng extract, ito po yung nakaka-boost ng immune system din. At the same time, pampalower ng blood sugar, reduce ng dysfunction and fatigue. Yan. Kaya nga, ikaw ay may energy Kaya nga pang-sustain ng energy. So, ito yung nakaka-prevent para mapigilan mo yung pagod. Okay? The maca extract naman, ganun din for energy level din yan. For mood, for sexual health and fertility. Okay? And then the ashwagandha, yung tongkat ali, same. Ito naman ay pang-reduce ng level ng cortisol or your stress hormones. Okay? Pagka bababa ang stress hormones mo, kaya tataas ang iyong libido. Ganun yun Okay? Improves muscle strength din and endurance. And then the ashwagandha, yun din po pang improve ng mood and relaxation. So, yan din yung meron tayo sa ating Rosenta, yung ashwagandha na yan. So, who should take it? So, as I have mentioned, kung kayo nga ay nahihirapan, and may hormonal imbalance din ng mga lalaki. So, mag-triple root po kayo. Ang lakas-lakas nito sa mga, nasa army, nasa mga military. Okay? Saka sa US, ewan ko, bakit maraming umu-order nito sa US. No, yung triple root na yan. Sa mga Pinoy po, originally, this triple root po ay formulated talaga sa mga Africans. So, malakas po ang tama nito. Ngayon, meron kaming some instances na gumamit po na Pinoy, medyo nagpalpitate daw. Kasi nga malakas ang tama niya, pang African nga siya So, I advise, kung kayo po ay first time gagamit, subukan nyo munang mag-half sachet lang ng coffee. Half lang ha. And then, kung kaya nyo, o di, mag-try kayo kung kaya nyo maka one sachet at matagal daw talagang effect. Okay? Sabi ng mga lalaki, matagal ang effect niya.
And lastly, okay, ayan na po. Ito yung latest na nilaunch po natin dito sa Dynace Global. Last June lang po yung collagen. It's a holistic approach to beauty and wellness. So, alam nyo, sabi ko nga, di ba kanina ang Rosenta po ang ating bestseller. Tinapatan na yan ng collagen. Bestseller na rin natin ng collagen. Tinapatan niya talaga ang Rosenta. So, tingnan nyo naman. Sip, teka lang, sleep, matulog ka, and the next day you shine. Okay? Paano nangyayari yan? You just sleep. You just sip. You just sleep. And then the next day you shine. Kasi collagen naman po, kilalang kilala natin yan. Matagal na yung ginagamit. Ano, for skin. Para kuminis ang balat, makita mo yung elasticity ng balat mo, ma-improve, gumanda ang buhok mo, gumanda ang nails mo. At kanina lang may kausap po ako client, a business partner na rin natin siya na nasa Edmonton, Canada. Sabi nga niya, from the time po na gumamit siya ng collagen, kasi sa Canada, hindi siya gaanong naliligo. Ayaw na doon yung maligo kasi kumpul-kumpul ng buhok niya, yung marami siyang hair fall. So, pero nung nag-try na po siyang mag-collagen, kanina lang umaga, patotoo niya sa akin. Sabi, alam mo, Miss Malu, nung ako ay gumamit ng collagen, sobrang konti na lang ng hair fall ko, almost none. No? Talagang na-prevent po ang pagkalagas ng buhok niya. And then yung kanyang nails, na ma-brittle na rin. So, tumibay din po ang kanyang nails. So, ayan yung isa. Kanina lang kausap ko siya, yung taga-Canada. And yan nga po kasi yung mga effect po ng ating collagen. And of course, sa balat. No, marami gumagamit. Nagko-collagen drip pa nga eh. So, kasi ang collagen po, kailangan po yan ng lahat ng hugpungan ng buto natin. So, kung hirap kang magkilos-kilos, maggalaw-galaw, yung buto mo, yung mga joints mo, hirap kang may paninigas, may stiffness. So, dahil po yan, kulang ka na sa collagen. Okay? Kung bakit lumalabas ang wrinkles mo sa mukha, kung bakit nagso-show na ang signs of aging, it's because of decreased collagen. So, yan po yung mga benefits ng collagen natin. Yung collagen peptides, of course, yan ang meron. And, I just heard this na yung collagen natin, this is different po from other collagen na nasa market. So, parang ang effect daw nito, atomic bomb, ganyan. So, hindi siya hydrolyzed na pag pumasok sa katawan mo, parang siyang atomic bomb na sumasabog ang effect. Okay? Nagdi-disseminate all over your body. So, hindi siya nakasentro lang sa isang part. So, ganun yung collagen peptides natin. And then, mayroon po tayong bird nest extract. I heard this from Doc Joel naman, na ang bird nest extract daw po sa Mindanao cost 90,000. Bakit ganun kamahal yung bird nest extract na yan? So, yung edible na edible siya. Talagang ito yung bird nest, no? Yung nakakain. The edible bird nest extract po ay very effective po na makawala ng skin wrinkles or yung wrinkles mo sa mukha. No? Yan ang trabaho ng bird nest extract. Beneficial po siya for skin nutrition. And of course, ang elastin naman, okay, yan yung elasticity. O, from the word elastin. Okay, yun yung kapag sa balat mo, ang tawag dyan, pag nakita mo na humihiwalay, di ba ang mga may edad na, parang humihiwalay na yung balat sa laman, no? Dahil po yan, wala na silang collagen. So, yun yung role ng collagen doon. Dapat elastic pa rin yung balat natin. Hindi yung pagka pininch mo, pag pinisil mo yung balat, ups, parang, as in nakahiwalay, naiiwan, parang nakapress ka pa rin dun sa balat. So, dapat bumabalik pa yan, parang lastiko. O, bumabalik pa. Kahit pisilin mo, dapat bumabalik siya sa natural state niya. So, what gives elasticity sa ating skin, yung resilience, it's the elastin po. Yan ang trabaho niya. Ayan, and then ang ganda. Kasi, wow, kaya siya isa na rin sa bestseller po natin. May presence din po ng NMN, ang ating collagen, which supports healthy aging. Yan, an anti-aging molecule. And then the EGT or the ergothioneine. Yan. Yan po ay antioxidants and meron siyang anti-aging effect. So, ang benefit po nito for brain and cardiovascular health. And then the gamma-aminobutyric acid or the GABA, yan po yung supplement na yan ay pang-reduce ng anxiety, pang-improve ng sleep quality. Okay? Kaya nga po, sip, sleep, shine. Ito pong collagen ay tinitake sa gabi bago matulog. Dahil yan sa gamma-aminobutyric acid. Yan po yung nakaka-improve ng sleep quality at saka
Nakaka-promote ng relaxation. Yan po ay trabaho ng GABA. So, matulog ka ng payapa, walang stress or less stress kapag ikaw ay nag-collagen. And di ba kapag ka naman talaga, ang tawag natin dyan ay ano, ang tawag dito, beauty sleep? Ano? Ano tawag dyan? Beauty rest. So, yan. Nagbe-beauty rest ka. So, kapag ikaw ay natutulog, dyan nagre-repair ang katawan mo. Okay? Kaya, alam mo kapag ikaw ay walang tulog, maitim ang iyong mata para kang panda. So, nakaka-promote talaga to ng good sleep para pagising mo, you shine. Ano? Yan yung collagen po natin. So, individual seeking radiant skin para sa iyong collagen, mga adults with joint concerns, yung mga buto-buto mo, yung mga hugpungan ng iyong mga joints, ayan. So, kung may concern ka dyan, hirap ka nang tumayo, hirap umupo, hirap mo igalaw-galaw ang iyong mga kamay, ang iyong mga buto-buto, so mag-collagen ka. Those experiencing stress and poor sleep, okay? Meron po akong Malaysian na business partner. Hindi siya Malaysian, Pilipino siya, pero nag-asawa po siya ng Malaysian, doon na siya nakatira, bagong anak siya. So, sabi niya, pagkapanganak pa lang, nag-take na daw siya ng collagen. Sabi nga niya, grabe daw, tulog is life. No? Ang sarap-sarap daw talaga ng tulog niya. Nagko-collagen siya plus Rosenta. And individuals aiming for healthy aging, of course, kasi nga may presence tayo ng NMN. So, ayan, alam niyo na kung bakit bestseller po yung collagen natin. Grabe. And sa September 27, everyone na nag-purchase po ng ticket, okay? Kung kayo ay bumili ng 42 cash wallet, ticket po sa ating makaka-receive po kayo ng isang box ng collagen. So, I hope every one of you na nakaintindi po, nakaunawa, ano po yung mga products natin na naka-design, specially formulated, carefully thought of to address, to solve issues na regarding health. Lahat po ng 'yan ay pinag-aralang maigi. Lahat ng ingredients po ay carefully selected. Lahat superfood no po pinagsama-sama para po ma-solve yung ating issues pagdating sa kalusugan. So lahat ng 'yan finormulate ng Dynex po para sa atin. So everyone, lagi natin 'to sinasabi even sa ating mga trainings. So we do not focus on the problem. No, nandyan yan palagi yung mga problema. We focus on the solution. Lagi po tayo dapat nasa solution side. Okay? Huwag tayong maging cause although may andyan talaga yung problema, huwag tayong maging parte ng problema. Nandyan na talaga yan. No, maging parte po tayo lagi ng solution. And I believe kung hindi man sa inyong personal na body, pwedeng sa inyong mahal sa buhay, sa inyong magulang, mga kapatid, anak, ay nakakaranas po ng mga sakit at karamdaman, well, nandyan po ang mga products po natin sa Dynease. And hindi naman po ito talaga for those lang na may sakit. Kahit nga po wala kayong nararamdaman. Kasi lahat po ng ito ay nakadesign for disease prevention. No? Naaral na natin ano yung mga sakit na yan na pwedeng ma-develop. So, lahat ng ito pwede nating ma-prevent. Since alam mo na ang root cause, alam mo na ang pinanggagalingan ng mga sakit na yan, yung mga nagkokos ng sakit na yan, alam mo na, naintindihan mo na. So, I am presenting you all the solution, okay, to your health issues, to your health problems. So, here in Dynace Global, we deal with confidence. So, maraming salamat po. So, I hope you learned something today. Ayan, i-stop ko na para hindi mahaba.